ang tingog sa Dios sama sa kadako sa tingog sa kuan magsisigya sa radyo, no, usama kabugnaw sa tingog, no, sa voice over, no, ni Mark Logan. Sa kahaan yung expectation sa tingog sa Ginoo. But this morning we will learn, no, kung saan pagkadungog sa tingog sa Dios, kung saan paagi kita pagkadungog sa tingog sa Ginoo. Praise God. Balikan nato ang atong scripture sa John chapter 10 verse 10. John chapter 10 verse 1 to verse 5. Sa binisaya atong basahon aron maklaro masabtan sa tanan. John chapter 10 verse 1 to 5. O ambak ta sa verse number 10, no? Aron masabtan nato kay dunay man kay sunay gustong mubabar aron kita dili makadungog sa tingog sa Dios. Dunay gustong mo disturbo ka nato aron kita dili kadungog sa tingog sa Ginoo. Pero nako nato ning pagbasa sa bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 5. Have your Bible, ablihin ninyo mga igsoon, basahon nato. Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo nga ang tao nga musulod sa turil nga dili mo agi sa pultahan, kung dili mo katkat sa laing agianan, kana siya kawatan o tulisan. So, nagpasabot kini, no, nga dunay kawatan o dunay tulisan. Dunay gustong mo tuka, gustong mo kuha, no, sa pulong sa Ginoo. Dunay in Matthew chapter 13, dunay parable mahitungod sa pulong sa Dios o sa binhi nga nahitanom. Kung asa ka na dapit na tanom. O kung kana na tanom mga igsoon sa kabatuan, dali ra kayong matukob sa mga langgam. So ato na masabtan unya ug unsay kalapigitan ni ana sa ato ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Okay? Imani, dunay kawatan, dunay tulisan. Asa siya moagi, dili siya moagi sa pultahan. Mangita siya laing agianan aron nga siya makapanawan. Verse 2. Apan ang musulod agi sa pultahan, mao ang magbalantay sa mga karnero. And we know that the good shepherd ang atong magbalantay mao si Ginoong Jesus. Say amen. Amen. Si Salmista David nag-ingon sa Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Magbalantay sa karnero. Hindi mo katapat, magbalantay sa karnero. Magbalantay sa karnero. Verse 3, siya pag-aablihan sa kordero, ug ang mga karnero magapatalinghob sa iyang tingog. Ug ang iyang kaugalingong mga karnero pagatawgon niya sa ngalan. O pagamanduan niya sila paingon sa gawas. Ug sa madala niya sa gawas ang tanan nga iyang kaugalingon. Siya mulakaw nga maguna kanila. O kaniya magasunod ang mga karnero. Kay sila makasabot man sa iyang tingog. Markahin ninyo na mga word. Sila makasabot sa iyang tingog. Sila musunod kaniya. Markahin ninyo na. Verse 5, apan sa lain nga magbalantay, sila dili musunod. Hinunua mo kalagi sila gikan kaniya. Kay sila dili man makasabot sa iyang tingog. Sa lain nga mga magbalantay. Kini gipasumbingay kanila ni Jesus apan wala sila makasabot sa iyang gisulti. Gusto na ko, inihong sabton kini mga pipilay kabutan. Una, dunay magbalantay sa mga karnero. Kana mao nga atong Ginoong Hesus. Ikaduha, dunay portero.
Dunay portero. Ikatulo, dunay piki mga igsoon nga shepherd o dunay kawatan, tulisan nga gustong mukawat, mupatay sa mga karnero. Basahon na to ang verse 10 dito para masabtan na to. Ang kawatan mo anha aron lamang sa pagpangawat, pagpatay o paglaglag. Ako mianhi aron sila, kinsa man sila? Ang mga karnero. Aron sila makabaton o kinabuhi o sa pagkabaton niini sa madagayahon gayon. Amen. Okay? So dunay kawatan, dunay tulisan, dunay mulaglag, dunay mupatay. Kinsa man ang iyang tuyo, ang mga karnero. Diba? So, dunay pipila ka mga butan, ato mga igsoon nga tanawon karon aron nga maplastar kita ingon nga mga karnero sa Dios, maplastar kita diha sa iyahan o ilalom sa iyahan pagbantay. Kasi David ingon, the Lord is my shepherd, I am safe. I shall not lack. I shall not want. So, dunay dapit diin kita safety. Ug kana nga dapit mga igsoon, mao kana ang dapit diin naa ang presensya sa Dios. Praise God. Ilalo sa pagbantay sa ato ang Ginoo. Psalms 119 verse 130. Psalms 119 verse 130. Nagingon din ha, kagihang pulong mao makaigsuonan ang lamparahan sa atong mga tiil ug iwag sa atong mga agianan. Amen. The word of the Lord. So ngayon po kaganina, how can we hear God's voice? Number one, physically, kung saan na kita makadungog sa tingog sa Dios, kinahanglan nga kita mubasa sa iyang pulong. Amen. Hindi mo katapan ahay mong Biblia. Mangutan ay mong katapan ingna naa ba kay Bible? Ingna nagdaba kay Bible? Ang cellphone dili mabilin, pero ang Bible atong gibilin. Inoon ang ubana na may Bible sa cellphone, pero ginkarin isang tanan mga kaigsunan as much as possible na binagdata sa church, atong i-silent atong mga cellphone, no, o atong pukusan ang pagbasa sa Biblia na dili cellphone kay basig na imo chat, na imo text, na imo maningil, madisturbo gihapon ta. No? So mas maayo gyud gihapon ang Biblia nga physical. Amen? So, tagaan na itong importansya, gulong sa Diyos. Ang Bible, tungod kay, diha na paagi, madunggan nato ang Ginoo. Amen. John 1:1, nagingon, that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Subod pasabot din ha, pagkaigsunan, mao ang Biblia, pulong sa Ginoo. O kana mismo, mao ang tingog sa Diyos. Ang portero, mao ang magwawali sa pulong sa Ginoo. Ang pastor, mao ang gigamit sa Diyos sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Ang mga alagad sa Ginoo, kay tao ka mga kaigsunan kung kinsay atong pastor. Amen. Amen? Amen. Kaila mo kung kinsay inyong pastor. Kung hindi na kailon, magkaigsunan, we cannot see our spiritual father. But you can see, magkaigsunan, your spiritual father through your pastor. Because today is Father's Day, hearing the voice of the Father through the pastor. Ang alagad sa Ginoo, ang pastor ninyo, mao ang inyong amahan ng espirituhanan diha sa simbahan. No? Siya gigamit sa Dios kay iyahang tigpamakba. Siya gigamit sa Ginoo nga ato mga kaigsunan nga portero. Kami nga mga pastor igo lamang nga muwali kung unsa ang gisulti sa Ginoo pinaagi sa Biblia, pinaagi siyang pulong. Amen. So, number one, you should know
the voice of the Lord. Sa paagi, sa pagbasa siyang pulong. Ikaduha, pinaagi sa iyahang alagad, sa pastor. So, again, I will say it, you should know who your pastor is. Kinahanglan mo kay bao mo sa inyong pastor. Amen. Asa mo may igsoon nagapaminaw sa pulong sa Ginoo. Kinsa ang tao nagigamit sa Dios sa inyong kinabuhi. Siya mao'y inyong paminawan kay mao na'y gipadala sa Ginoo para kanimo. Para madunggan nimo ang tingog sa Dios. Kung wa kay pastor, mga kaigsuonan, delikado ang imong kinabuhi. Because mao na ang order sa Ginoo. It's always kay tungod dili man ang Dios pwedeng manaog kung magpakita nimo physically. He will always use the man of God. Everybody say the man of God. Man of God. Iyang gamiton ang iyahang alagad. So kagahapon I was interviewed mga kaigsuonan sa pinaka kusog ug gilado nga radyos sa tibuok Davao and RMN DXDC. Niya i-air ko niya alas 3 hangtod alas 4. I was interviewed about kung giunsa nato pag-manage ang pagkamahan sa akong mga anak o pastor sa simbahan. And at the same time, negosyante. How do I manage mga igsoon, no? My family, the church, and the business. If you want to listen, paminaw mo niya sa RNN sa alas 3 hangtod alas 4. 6 to 1 na siguro na. 6 to 1 sa inyong mga dial sa radyo. Ako ang itubag dito mga igsoon ang pinaka una na kong itubag. Of course, grasya sa Ginoo ang tanan. Nahimo nako na all because of the grace of God. Lisod ang pag-manage sa tulo ka butang at the same time, tulo ka buluhaton at the same time. But tungod sa grasya sa Ginoo, nahimo nako. Although dili perfect, ako ingon dito, I am not a perfect father. I am not a perfect pastor. I am not a perfect person. But the grace of God makes me perfect. Amen. Wala ang akong tubag ng igsoon sa maong pangutangan. Ngano, nakaya nako, of course, tungod kay naay tingog sa Dios, naay word, naay pulong sa Ginoo. Dito sa mentoring ingon ni Bishop Laga sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang pulong sa Dios bilhon kaayo. Alang sa pagtudlo, Amen. no? Alang sa pagdasig, alang sa pagtudlo, alang sa pagbadlong, alang sa pagbansay, alang sa pagmatuto. So kung kita doon ay pulong sa Ginoo, ayaw katingala nga masakitan ka o maigo ka sa pulong. Natural na siya maigsoon nga kanang reaction sa katawang nadudutlan, naigo. Pasalamati ang Ginoo sa niyang naigo ka sa pulong, nasakitan ka. Buot pasabot, doon na pa kay chance nga mabago, mausap. Kaya sa katong tao naigo sa pulong sa Ginoo, wa na gyoy gibati. Ang tawag ana, immune na siya. No? Tawag ana ang kaigsuonan, iyan na lang ipanghilapos ang pulong sa Ginoo o ipalampos bikas dunggan. Nga naman, wa na yung konsensya. Na-immune na siya. Ha? Na-immune ba? Pura ba? Ikaw anak ng imuhang mama, nagir. Kada ulit ni mo, imong mama magsigigyaw-yaw. Yawa ba yung kay mahimo, kay anak ba yung ka, ulit yung ka, kay lain balay. Ang imo na lang buhaton, ay, sandihin na lang ng yaw-yaw ni mama. Ipalapos na lang na bigas dunggan. Kung na yung pagbuhan, umanto ni Duy. May kayo okay na gano'n sa kasaba sa imong mama. Ay, na-immune na to sa iyahan. Na-immune na to. So, yung anak na kaigsunan, ang taong nga wala na'y pag-asa nga makadungog, kumaminaw sa tingog.
Nga naman, manhid. Tanan ningon manhid. Manhid. Manhid na. Tawag sa English, anak, kalos. Kalos. Nga, kasing-kasing. Doon ay lalong kami ni Saya, tig-ah. Tig-apas bato. So, isang usawan mo badlong, isang usawan mo walis pulong sa Ginoo, nangugat ng Pastor Mayo, lamay na kay Presensyas Ginoo, lamay na kay pulong sa Diyos. Siya, wala, palapos pikas tunggan. Pag uli, mauragi hapon. Ni mong katapa, ni nahinaot punta. Hinaot Nga madutlan pa ng imong kasing-kasing. Salamat nato.